Ito po yung tinatawag na bamboo caterpillar, mga kaumami. Frozen po ito at dinifrost lang natin galing sa grocery store. Meron na akong pinainit na mantika at piprituhin po natin. So piprituhin ko lang po ito sa hindi gaanong malakas na apoy hanggang sa kumrispy. At para lalong sumarap at bumango, lalagyan po natin ng pandan. So ganyan po nilalutuin dito sa Thailand. Ito yung magpapatanggal lansa o enhance ng flavor niya. Lahat po ng klase ng fried insect ay nilalagyan po nila ng pandan. Pero minsan ay lemongrass. Ayan, so pwede na natin ngayon ilagay ang ating pandan. Gugupit-gupitin ko lang pong ganyan. Gamit ang napaka-purol na gunting. Lulutuin po natin yan hanggang sa mag-brown at super crunchy. Huwag po kayo mag-alala dahil hindi po nakakadiri. At syempre, napakasarap. At syempre, meron pong sustansya kaya gustong kinakain ng mga Thai. Mayaman po ito sa, alam nyo na kung ano yung benepisyo ng pagkain ng mga ganitong insekto. Protina, protina. Ang bango na kaumami. So, ito po yung gusto nating ma-achieve. Crunchy-crunchy na. Pero hindi naman super dry. Kaya hahanguin na natin. Drain lang natin yung excess oil. Lumamig na, pero bago natin ilipat, lagyan lang natin ng seasoning. Kaunting asin para may lasa. At paminta. Durog na paminta. Mix-mix natin. Let's try it! Crispy fried bamboo caterpillar. Nakatikim na po ba kayo ng ganito? Ang sarap. Malinamnam at mabango. Para kang kumakain ng mga chichirya. At dito po sa Thailand, mahal po ang ganitong crispy fried bamboo caterpillar. Sa mga market, sa mga street food, meron yan lagi sa mga street food. Iba't ibang klase ng fried insect. At ito yung medyo mahal. Kakaunti lang kapag nag-serve sila. So, nabibili ng 30 to 50 baht isang takal. Napakakaunti lang. At meron din po ito sa kahit sa mga shopping mall, grocery store, yung mga silyado na. Marami po ito. Ang sarap, crunchy. Alam mo yung pag naumpisa mo na, ayaw mo nang tigilan. Sarap. Sa atin po ba, mayroong ganito? O sa bansa, kung nasaan man kayo, meron po bang ganitong crispy fried caterpillar or bamboo caterpillar? Bukod sa silkworm at yung ararawan sa amin sa Ilocano, ito yung pinakagusto ko dahil halos para sila ng lasa. At hindi mahirap kainin dahil walang mga paa-paa, ulo, unlike yung grasshopper. May na-vlog na din ako, nagluluto ako ng ganon. Meron kasi siyang mga paa at ulo, so matigas pag kinakain mo nguya. Ayun na pong ulan. Makulimlim mga kaumami. So masarap ito pang snack, pang movie time. Pang movie time uod, tapos yung pinapanood mo mga mga horror, no. Pang pulutan, ayan. At mayaman po ito sa protina, of course. Kaya gustong kinakain ng mga Thai.
Siguro may magtatanong na naman, ba't gusto mong kinakain niya? Hindi naman yung pagkain or nakakadiri. Nako, pag natikman mo, I'm sure magugustuhan mo rin. Ang sarap. Ayan na po ang bagyo. Nilaglagan ng mga dahon at bulaklak. Tamang-tama, magkakape na ako at maganda rin itong pare sa mga kape. Coffee time. At, ito pala. Itong pandan niya, nakakain din po siya. Kasing crispy na niya yung insect. Sometimes, ang nilalagay po nila ay yung mga lemongrass, kaffir leaves, ayan, pampabango. Sayang. Ay, ang 1 kilo po nito, yung binili kong frozen from grocery store. Napakarami pa nilang tinda, hindi lang ito. Merong mga grasshopper, silkworm, ararawan. Napakarami. Ayan. 380 baht ang 1 kilo. Para ka na lang bumili ng beef. Pero kaunti lang ito. Marami pang natira. So, hindi kami bumibili sa mga street food kasi mahal. Kaya, bumibili na lang po kami ng frozen na per kilo. Para every time na gusto namin kumain. Magluluto na lang kami. Madali lang naman lutuin. Ayan, so, papasok na ho ako. Paki-comment na lang kung ano masasabi nyo sa ganitong klaseng exotic food. Nakatikim na rin po ba kayo? Anong style naman yung pagluluto nyo? Diba? Ang hirap tigilan. So, yun naman ka, mami. Bye!